Magandang umaga sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 01 February 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Job chapter 32, ang pananalita ni Elihu. Job chapter 32 verse 1, hindi na nakipagtalo pa ang tatlong kausap ni Job sapagkat talagang iginigiit niyang wala siyang kasalanan. Verse 2, samantala may nakikinig noon sa kanilang pag-uusap isang lalaki na nagngangalang Elihu. Siya ay anak ni Barakil, apo ni Boz, na mula sa Kaniram. Nagalit si Elihu kay Job sapagkat nagmamatuwid si Job sa kanyang sarili at sinisipa niya ang Diyos. Verse 3, nagalit din siya sa tatlong kaibigan ni Job sapagkat hindi nila masagot ang mga sinabi nito at parang lumalabas na ang Diyos ang may kasalanan. Verse 4, pinakabata si Elihu sa mga naroon kaya hinintay niyang makapagsalita muna ang lahat. Verse 5 to 6, nang wala nang maisagot ang tatlo, nagalit ito at sinabi, bata ako at kayo'y matatanda, kaya ako'y nag-aalangang magsalita. Verse 7, palagay ko'y nararapat na kayo muna ang magsalita at mamamahagi ng karunungan ang nakatatanda. Verse 8, ngunit ang karunungan ay saan ba nagbubuhat? Di ba sa Diyos na makapangyarihan? Verse 9, ngunit hindi dahil matanda ay may pangunawa, hindi dahil may edad na alam na ang tama. Verse 10, kaya makinig kayo ngayon sa aking sasabihin, itong aking opinion, inyo namang dinggin. Matyaga akong nakinig sa inyong pananalita at habang naghahanap kayo ng mahuhusay na kataga. Verse 12, ngunit sa aking narinig, ako'y tunay na nalungkot, hindi ninyo napabulaanan ang sinabi nitong si Job. Verse 13, huwag ninyong sabihing natuklasan na ninyo ang karunungan. Sa sinabi nitong si Job, Diyos lang ang may kasagutan. Verse 14, kayo at hindi ako ang kausap nitong si Job, kaya iba sa pahayag ninyo itong aking isasagot. Verse 15, Job, hindi sila makakibo at wala nang masabi. Verse 16, sila ay natitigilan, hindi na makapagsalita, mananatili pa akong naghihintay sa wala. Verse 17, hindi sasagutin kong lahat ang iyong binanggit, sasabihin ko sa lahat ang aking iniisip. Verse 18, di na ako makapaghintay na magsalita, di ko na mapipigilan ang aking mga kataga. Verse 19, kapag ang nasa loob ko ay hindi na ibulalas, ang dibdib ko ay puputok, laman nito'y sasambulat. Verse 20, hindi na nga maari na ako ay maghintay pa, di na ako makatiis kaya ako'y nangusap na. Verse 21, sa inyong usapan ay wala akong papanigan, ang sinuman sa inyo hindi ko papupurihan. Verse 22, ang di dapat na mapapuri ay hindi ko nakaugalian, kapag ginawa ko ito, ako'y paparusahan. Job chapter 33, pinagsabihan ni Elihu si Job. Job chapter 33 verse 1, at ngayon Job, makinig ka sa aking sasabihin at mga salita ko'y bigyan mo ng pansin. Verse 2, sasabihin ko na ang laman ng aking isipan. Verse 3, lahat ng ilalahad ko ay pawang katapatan, lahat ng ihayag ay pawang katotohanan. Verse 4, ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin, buhay na taglay ko ay makapangyarihang Diyos ng galing. Sa makapangyarihang Diyos ng galing. Verse 5, kung kaya mo'y sagutin mo itong aking sasabihin, ang iyong mga katwiran ay ihanda mo na rin. Verse 6, ikaw at ako ay isa sa harap ng Diyos natin, parehong sa putik tayo ng galing. Verse 7, kaya sa akin wala kang dapat alalahanin, huwag mong isiping ikay aking gagapiin. Verse 8, ito ang narinig kong sinabi mo. Verse 9, ako'y malinis at walang nagawang kasalanan, ako'y walang sala at walang kasamaan. Verse 10, gumagawa lamang ang Diyos ng dahilan upang ako'y parusahan at itinuturing niya akong isang kaaway. Verse 11, mga paa ko ay kanyang iginapos at binabantayan ng aking mga kilos. Verse 12, ngunit ang sagot ko na may nagkakamali ka Job, sapagkat sa sinumang tao ay mas dakila ang Diyos. Verse 13, bakit ang Diyos ay isang pinagbibintangan na di marunong makinig sa iyong karaingan? Verse 14, magsalita man siya sa iba't ibang paraan,
hindi pa rin natin ito lubos na mauunawaan. Verse 15, nagsasalita siya sa panaginip at pangitain sa kalaliman ng gabi kapag ang tao'y nahihimbing. Verse 16, ipinapaunawa niya ang kanyang saloobin, nagbibigay ng babala sa kanilang pangitain. Verse 17, nagsasalita ang Diyos upang sila ay pigilin sa paggawa ng masama at sa kapalaluan. Verse 18, hindi nais ng Diyos na sila ay mamatay, kaya sila ay iniligtas niya mula sa hukay. Verse 19, pinagdadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot ang tao'y maituwid. Verse 20, ang taong may sakit ay walang panlasa, masarap man ang pagkain, wala pa rin gana. Verse 21, nauubos ang yan ang symptoms guys pag may sakit kayo. Wala kayong panlasa. Verse 21, nauubos ang kanyang laman, natitiray buto balat na lamang. At Verse 21, naubos ang kanyang laman, natitiray butot, balat na lamang. Verse 22, at parang handang-handa ng pumunta sa daigdig ng mga patay. Verse 23, o baka siya ay tulungan ng isa sa libong mga anghel na nagpapaalala sa tao ng kanyang mga tungkulin. Kaya nga, guys, imagine niyo ilang libong anghel yung nasa langit. Verse 23, o baka siya ay tulungan ng isa sa libong mga anghel na nagpapaalala sa tao ng kanyang mga tungkulin. Verse 24, maaaring itong anghel na puspos ng kahabagan ay magsabi ng ganito, siya ay pawalan, hindi siya dapat humantong sa libingan, narito ang bayad para sa kanyang kalayaan. Verse 25, siya ay gagaling muling sisigla, tataglayin muli ang lakas noong kabataan niya. Verse 26, mananalangin siya sa Diyos at siya papakinggan, ang pagsamba niya ay mapupuno ng kasiyahan. Muli siyang ilalagay ng Diyos sa mabuting katayuan. Verse 27, sasabihin niya sa madla sa Diyos, ako'y nagkasala, walang matuwid na nagawa, subalit pinatawad niya. Verse 28, hindi niya itinulot na ako'y mamatay, magpahanggang ngayon ako'y nabubuhay. Verse 29, hindi lang minsan na ito'y ginawa ng Diyos. Verse 30, na iligtas ang tao sa kanyang pagkakalugmok at ang buhay nito'y punuin ng lugod. Verse 31, Job, tumahimik ka at makinig ng mabuti, pakinggan mo at unawain itong aking sinasabi. Verse 32, kung mayroon ka namang naisabihin, huwag mag-atubilit, papakinggan ko rin, at kung may katwiran kay aking tatanggapin. Verse 33, kung wala naman, makinig ka na lang, manahimik ka, ikay aking tuturuan. Hanggang dito na lang guys, bukas na itong Job chapter 34, ipinagtatanggol ni Elihu ang Diyos. Okay, bye everyone, God bless.